Afternoon po mga kababayan mo sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today, or good morning pa rin, is July 15, 2026. At tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may SMDC Family Mall, Williams Street entrance, sa may Highway Hill sa Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may MDI Corporate Center sa may 10th Avenue corner ng 39th Street, sa may BGC Taguig po yan. Excuse me po. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong pinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. At po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang ante po pag napatuan. Matatandang inimbestigahan ng ICC ang
ang ginawang operasyon ng Estados Unidos sa Afghanistan at naglabas ng kaswan. Lalo naman sa mga lider ng Israel, iginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nakakabahala ang pangimasok ng ICC sa pag-iimbestiga sa kanilang militar. Anya, nagiging radikal na ang korte sa pagdinig sa mga kasong may kinalaman sa war crimes. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ay, dito nabigyan ng observed Solicitor General ng listahan ng mga singit. Parang mga insertion sa ating budget, no? Ano naman ang ibibigay? Wala. Sabi ng Soldier, wala naman talaga silang maibibigay. Wala sila maibibigay kasi nga walang binigay. Walang record. Wala bang record? Not now. Ano yan, nasa Baykam yata ito nangyari. Bicameral Conference Committee. Kasi po, mga kapuso, Joy, Yung meron, small committee. yung small committee. Meron kasing ano yan, meron kasing nagpipetisyon sa Supreme Court na ideklarang unconstitutional yung unprogrammed appropriation na yan. Alam mo ba nung pumasok ang gobyerno Marcos, noong 2023, 2024, 2025 sa mga budget natin, kanilang ginamit, ang program appropriations dyan, parang Melo, umabot ng lampas 1 trillion. O, 23, 24, 20 years. Para saan yung unprogrammed appropriation? Para daw pagka nagkaroon ng emergency, meron tayong huhugutin. Sa bahay natin may contingency fund tayo. Ganun yun eh. Pero sa sinasabi ko parang napakalaki naman yata ng contingency fund. Kasi nga, sa pantaya doon paring Melo, malaking bulto, mahigit 1 trillion na yun, napunta lang sa bulsa ng Yun na nga, it defeats the purpose. Diba? Kasi napupunta sa... Baga sinaldi ko dahil Hindi naman. 3 taon na yun. Ano sabi ni Salceda? We are not in the best of times. We're trying as much as possible to grow the economy. Hindi naman yun na nangyayari. Hindi nga lumaki ang ekonomiya pagkos ay ang inflation ay sa baba. Diba? Tapos nawalan ng trabaho yung marami mga Pilipino. Tapos hindi naman tayo nakakapanghikayat paring Melo ng mga maumuhunan. Ang lumagulang may pulsa. Diba? At itong katiwala na ito, baka ito pa ang nakatagdag sa problema ng ekonomiya natin. Kung ba tayo ganito, di ba? Alam mo, ang pagkaya nga ng Freedom from Debt Coalition magkano na utang? Ay, utang ng Kababasa ko lang. 5.75? 5.75, ang buong utang natin ay 18.55. Mas malaki pa daw yung Mahabol pagbayad na tayo pare, mahabol na tayo kay Duterte. Si Duterte, umutang ng lagpas 6 na trilyon during his time. Ito, mahabol na ang administrasyon Marcos. Hindi na ito makakalusot, sabi ni Justice Kagiwa, Associate Justice Kagiwa. Kailangan Sumiti na kayo. Sumiti na kayo. Kasi sinasabi ng Soldier na wala talagang ibinibigay sa amin eh. Sabi ni Justice Kagiwa, Associate Justice Kagiwa we want to know whether or not these documents exist or do not exist. Meron ba talaga? baka naman Or whether these documents do exist but they don't want to give it to us because of their institutional concerns. Ano ba yung institutional concerns nila yan? Ayaw nilang papakailaman daw sila. Dahil separate branch of government daw sila. Balikan natin ang ating mga headlines. Operation Romanov na umano'y assassination plot laban kay Vice President Duterte at kanyang pamilya ay tinuturumit siya ng pagbabanta ng Vice President sa buhay naman ng Pangulo. Muling natalakay sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Hindi na isasalang sa witness stand ng impeachment trial sila Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zoraida Lopez at Captain Belinda Pelio ng House Legislative Security Bureau. Vice President Sara Duterte ginit na hindi suportado ng ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Senate Impeachment Court magsasagawa ng oral arguments ngayong araw sa isyu naman ng pagpapasubida sa kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman po ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Manasseh Carpio. Ating Senate President Franklin Drilon ginit na hindi labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriation sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Korte Suprema. Motion ng prosecution para bawiin ang kasong graft laban naman kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng maanamalyang flood control projects submitted for resolution na sa Sandigan Bayan. Samantala, si
Senador Rodante Marcoleta, umaayos ang pangatawan para iharap sa Sandigan Bayan ngayong araw patay sa medical examination ng Philippine General Hospital. Presyo ng krudo sa pangdaigdigang pamilya sumipa sa pinakamataas na antas sa loob po ng isang buwan kasunod ng muling pagsiklab ng bulok. Sa gitnang silangan, presyo ng mga produktong petrolyo pinangangambang bumalo muli sa 90 peso level kada litro. Kamunoy biglaan at hindi may paliwanag na pagsipa ng singil sa kuryente pinaimbisigahan sa Senado. Face-to-face classes sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Muling sinuspinde dulot naman ng panibagong banta. Tuloy siya may person of interest na sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental. At sumayo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas superbalita sa mga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Ako naman ang inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Doon at kayo, serbisyong totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Oras alas 8, tambay, saksi sa Double B. Susunod na. DZWB, Balitang Totoo! Sa balita, kinakami, manata, Super Radio 598, lagi na kahaleko, serbisyo, totoo, wala pa rin tatalo, GMA Radio, ang numero 1 sa buwan ng Hunyo, ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka naming maglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Forever Number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Kapag sa balita, kinakami, panata, DZWB, Super Radio 594, lagi nakahaleko, serbisyo, totoo, DZWB, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, kapag ang Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Yes, good morning po. Walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB, balitang tama, balitang totoo. Good morning! Ito ang saksi sa WB. Saksi sa WB, the Vice President on trial. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. A5 mga kapuso, natapos po kahapon, magkakaroon tayo ng recap. Pinakamahaba yata sa kasaysayan ng 5 araw na impeachment, no? So far, Kahapon?
Mahaba din yung isang araw, yung day 4. Alas 8 yata natapos yung, mga alas 8 na natapos. Napusot, may pahayag ang ating Vice Presidente. Mamaya, itatanong ko sa ating panauhin po yan. Yes. Wala nang ebidensya Oo. so far. In the past 4 days of the trial, tungkol sa kasong grave threats sa kanya, mga kapuso. Pero syempre, kaya magkakaroon tayo rin, magtatanong tayo, ano may mga kaganapan kahapon, ano ba, assessment mga kapuso. Syempre tayo po nag-iimbita ng mga matitigas na abogado. Mga kapuso ngayon, ang ating mga kasama, dati pong dekano, Institute of Law ng Far Eastern University. Siya po'y profesor ng School of Law ng Ateneo de Manila University. Ating binabanggit walang iba kundi si Attorney Bel Santa Maria. Dean, magandang umaga. Thank you for coming over. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. Joel at Weng at ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay kami. Maraming salamat po Thank sa you, pagbigay sir. sa amin ng oras sa si Abel. At ito na yung tanong ni Joel. Meron pa kayong Yes. meron kayong ang Vice Presidente na walang ebidensya, application, pag-aksaya ng pondo ng bayan ang nagaganap na impeachment laban po siya. So far, sa 5 team ng impeachment trial, ano po ang inyong assessment and do you agree with the VP na walang ebidensya, sayang ang pera ng bayan sa impeachment? Well, yes. Sapagkat alam mo, dalawang klase ng ebidensya. Testimonial evidence, documentary evidence. Testimonial evidence, ito yung mga binibigyan ng mga saksi. Kaya nga, binibigay sila kanina. But yung documentary evidence, ito yung mga affidavit of authentication of digital device, kasama na sa documentary yung video. So yan, at lahat yan naipasok lahat, no? Based on record, all in. Ibig sabihin, despite the objections, at saka despite ng mga little bit of distractions, napasok lahat. Kaya, evidence at ang pinaka principal evidence na napasok, yung digital device na nagpo-contain ng video, nakita natin ang demeanor ng Vice Presidente kung binigkas niya yung mga sinasabing yung banta niya sa Presidente, Vice Presidente, at saka sa dating Speaker of the House. Offhand, Mel, tama ba na nagbibigay ng ganitong pahayag ang Vice Presidente sa gitna po ng trial laban sa kanya? O dapat itong ipinapaubaya sa kanyang mga defense team? Well, una-una, hindi natin mapipigil kung yun ang gusto ng Vice Presidente. Opo. At siguro, pwede nga siyang pagsabihan ni Senate Presiding Officer Tis Escudero kasi siya mismo ang litigante. Correct. Di ba, sub judice, tayo mga hindi litigante, pwede tayo magkomento, pero kung litigante ka at mga abogado, normally dapat they can order yan at tahimik kayo. Pero siguro, iba na rin ito kasing klaseng paglilitis, sui generis ika nga, at pinagbibigyan na rin ang mga taong malabas lang ang kanilang damdamin para maisa ng tensyon ng mga nanonood, mga followers nila o kaya yung mga hindi followers nila. Si Presiding Officer Chis Escudero po ay nag-issue ng gag order last week sa lahat ng mga concerned stakeholders dito sa impeachment trial. Saan po pa dapat yung mismong nasasaktan? Siyempre, kasi ang gag order, ang sakot ng gag order, lahat ng mga tao tungkol sa loob ng impeachment court na merong kinalaman sa impeachment. Halimbawa, kahit na yung mga staff doon, Opo. kahit na yung mga judges, at lalong-lalo na yung mga abogado, pati na rin yung mga litigante, no? Pero pwede rin sila magsalita. Huwag lang masyado nilang lalaliman ang kanilang pagpapahayag. Ayan. Okay, yung defense we're founding on the discrepancies nung investigation na pinatuloy na. Material ba yun, Dean, as far as you're concerned? Alam mo, magandang tanong yan, Joel. Kaya dapat makita natin kung ano talaga ang punto nitong article. Ang article 4 ay tatlo. Betrayal of the public trust, high crimes, at saka culpable violation of the Constitution. At sinasabi ng article 4 sa ilalim niyan, ang mga pangitain na nangyari para pakita yung mga violation na yan ay ang grave threats at saka inciting to sedition. Okay,
Yun lang ang mga, yun ang effort nila. At ang great threats, natandaan natin, Joel, it's a crime of communication. It is not a crime of physical executive action. Kumbaga kung ikaw'y papatay ng tao, gagawa ka gagamitin mo martilyo. Magpo-prove mo yun na hinampas mo, hinartilyo mo. Pero kung ang threat, ang kaso ay great threat, Meg, ano lang yan? Communication. Ang communication mo, nagbanta, nagkaroon ng pananakot, at merong epekto sa sabi nga ng batas, may epekto sa tao mismo. Sinabot mo, pinagbantaan mo sa pamilya niya at sa property niya. Yun ang kailangan. Napaka-entry kasi ng great threats, Article 28 ng ating revised penal code. So it's a crime of communication. Kaya hindi na kailangan patunayan yung talagang meron bang assassin. Okay. Talaga bang nakontak yung assassin? Hindi na, kasi ang pinaparusahan dyan yung pagtigas. Yun. Basta tinigas mo, tapos yun. Nagkaroon na ng krimen. Verbalization na yun, no? Yung threat eh. So yun yung basihan ng kaso. Tama ka. Kaya nga, malukhang pagbabanta. Yun ay May tanong doon kahapon. Ang sabi doon kahapon ay actually pinagtalunan doon, binukas, felony, crime, anong difference daw sa ilalim ng batas natin, at yung grave threat saan pumapasok. Ang grave threat, sa ilalim po ng batas natin daw at criminal ay mahinang kaso, maliit na kaso, kaya nga maliit din ang parusa nito sa ilalim ng batas. Ngayon, pasok daw po ba ito bilang isang impeachable offense? para sa akin, mas sapagkat ang impeachable offense ay yung betrayal of the public trust, ang pagkakanulo ng kumpiyansa ng tao at ang high crime at saka culpable violation of the Constitution. Kasi nasabi lang ng article, pinakita ito sa ilang mga krimen na nangyari. So, ibig sabihin, dapat i-contextualize mo yung grave threats sa betrayal of the public trust. Sakot yun. So, paano na-portray yun? Magandang ginawa nila, no? Pinakita nila yung video, nakita natin na isang vice-presidente, napakataas na official sa ating bansa. Nagbanta siya. Ano ang pagbabanta niya? Pumatay ng tao. At ang pagpapatay ng tao kung siya ay papatayin. So it is not a call for justice. It is a call for vengeance. Yung pag-iigante. Oo, pag-iigante sa anong pamamaraan sa pagpapatay. Extrajudicial killing yun, no? Basta pinatay mo, parang patayin yun, extrajudicial killing yun. At kung iyan ang tinitignan natin, nakikita natin na isang mataas na judicial institution, may parang tinatawag yun na vigilante mentality. Pagkat ang vigilante mentality, may ka na, ang sinasabi mo, wala na sa kanya ang rule of law. Talagang gagawin niya, labas na ang batas, papatay. So therefore, vigilante mentality, EJK, rule of law, at ang nakatulog pa, Presidente, First Lady, at saka former Speaker of the House. Kaya ano na tinitignan mo? Talagang mga institutional na tinitignan mo, isang panganib sa hierarchy ng gobyerno. Eh dapat yung contextualize mo, hindi mo na lang titignan ano bang pangkikan. Titignan mo yung pinakamahalaga. Ito ba ay betrayal of the public? Pero kung halimbawa po, susundin ang batas, ano ba dapat ang ginawa ni Vice President Sara Duterte? Kasi kung sinasabi natin na ito ay EJK, labas na sa rule ko, ano yung dapat na ginawa ng Vice Presidente instead na batas? Well, kung tumawag siya sa mga alagad ng batas, diba? O kaya magkumuha siya ng isang napakamahinahon na statement. Diba na statement na pinapakita niya na kahit na ganyang merong panganib sa buhay nila, tutupad tayo sa mga pamamaraan ng batas. Pero hindi, ang kanyang outburst, talagang patayin ako, nakakita na ako nakakontrata na ako, at naulit pa sa isang pagkakataon, sabi niya pa, yes, meron kontrata. So, iba talaga ang dating doon, kesa doon sa malumanay at sasabihin, pupunta ako sa mga alagad ng batas. Okay, kaya lang may kulatilla kung di ba din. Pag namatay ako, yun ang sabi, So sinasabi ng ating Vice Presidente doon sa kanyang mga sumunod na statements after the threat was made, ang
ang sabi niya, hindi naman ako namatay eh. Pero kondisyon ko eh. Pag namatay ako, so hindi maituturing na pagbabanta yun. Ang grade 12 sa ating batas, Article 202, yan ang ating batayan. Condition is immaterial. Ito nakalagay sa 202, sino bang taong nagbanta ng isang kilos na humahantong sa krimen, sa pagkatao ng isa, sa kanyang kaanak, o sa kanyang propriedad, ay mananagot sa batas. Period. Wala nang sinasabi, maliban na lang kung may kondisyon yan. Walang ganon. It doesn't distinguish. So, walang ganon sa batas. Una yun. Pangalawa, yun na nga dapat tingnan mo ito sa tamang konteksto. Tamang konteksto yung pinaliwanag natin kanina. Yung konteksto ng bakit betrayal of the public trust? Tandaan natin, public office is a public trust. At kung public office is a public trust, dapat ikaw ay sumunod sa rule of law. Bakit ang pinapakita ay isang parang vigilante mentality? Diba? Parang nag-uutos ka bang mag-EJK? Parang gano'n ang tanong extrajudicial killing yun So, ganun ba ang kailangan na pag-iisip ng isang vice-presidente? Yan ang mga tanong ngayon, na-contextualize mo na. Tama ba siya sa pwesto? But, siguro, since this is sui generis, right? Ayan. At iba ang, siguro iba ang tingin nila, iba ang pagtingin dito ng mga hukom, mga senator judges. Baka i-consider nila, pag namatay naman di ba? Paano ba dapat hinuhusgahan itong mga ebidensya ito ng ating mga senator judges? So, Joey, dapat kumungahan doon. Ang hirap na katanong mo. Sorry po. Pero, oo, tama dapat alam nila ang kanilang direksyon. Diba? Malinaw naman ang ating konstitusyon. Ito ang batayan natin. Ito, betrayal ng public trust. Kanulo ng pagtitiwala ng bayan. High crime. O kaya culpable violation of the Constitution. Sinabi mong culpable violation of the Constitution, public office is a public trust. So therefore, yung ba ay nalalaman? Yun ang mga dapat ang tanong mo. Kung parang pinapakipit nila application, baka rin dapat lawakan mo sapagkat ito ay constitutional pinag-uusapan. Okay. At sabi ni Atty. Mark Diluan kahapon, si Pangulong Bongbong Marcos nga hindi nagdemanda Hindi rin nagutos ng kung ano man dapat sabihin. Matapos ang sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Yung bang argumento ay nagpapahina ng punto o may bigat para sa kanilang defense? Well, sa mga hindi pamilyar sa kriminal magiging technical tayo. Yun. Bakit lang hindi nagdemanda? Yes, oo. Pero tatandaan natin, ang mga ganyang offense is a public right. Kung sino ang may alam, any Tom, Dick, and Harry, Correct. correct ka dyan, pwede magsampa ng kaso. So, kaya nga ang NBI, minsan sila nagkakampa Oo. after proper investigation. At saka kung ang nakalagay sa ating rule of electronic evidence saka sa e-commerce ko natin, ang isang video, paano papatunayan? Pwedeng patunayan ito ng dalawang katao. May-ari, sinabi ni Harry Roque Facebook At may tulad-tili pa yun. Or, sabi ng batas, sino ng tao makakapagsabi na iyon ay isang accurate video. So, yun yung mga NBI. Kalino, Loto, sila yon. Kaya, pinakilala muna sila, not as expert witness, Yes, oo. but as competent witness. Kung hindi kailangan, Atty. Mel, na yung subject ng pagbabanta ang magdemanda, hindi kailangan ng private complainant na gano'n. Hindi. Oo. Ang mga kailangan lang ng private complainant sa ating revised penal code, yung pakikiapin. Halimbawa, nakiapin ng isang asawa, yung asawa lang na biktima, siya lang pwede mag-file. Oo. Pero other than Agreed that, party. pwede na, murder, rape, Oo. lahat, etc. Basta may personal knowledge ka. Okay. Ito, nabanggit mo, this is just article. Kung pinag-uusapan natin, isa lang ito sa 4 na artikulo na dapat harapin ng ating Vice Presidente sinampang impeachment trial
So, ang impression, premature para sabihin ni Vice Presidente na ito ay wala pang basihan o walang ebidensya. Ito ba? Kasi isang article pa lang yung usapan, meron pa tayong salin. Meron pa tayo unexplained wealth, meron pa tayo financial crimes. So, ako interesado ako dun sa salin tsaka yung bangga nito sa PIR tax dahil pagka makita natin kung nagbayad sila ng tamang puso, dapat magaling talaga si puso doon sa blood control. Dahil nakawan siya din ng pera. Nagbayad siya ng buwis eh. Nagbayad siya ng tamang puso. So, magandang kaya lang, pag-usapan pa nila yun, PIR tax na yun, Okay. paano? Yung pa nilang oral argument mamaya. Oral arguments ba yan? Pero may hapon akong tanong kay Dimna. Sorry, Joel. Doon sa Article 4, base po doon sa 5 araw na cross, direct and cross, nalatag ba ng prosecution ng maayos yung kanilang argument, ebidensya, laban sa Vice Presidente sa Article 4? Okay, unahin natin yung tanong ni Joel. Yes. Hindi okay, magdedesisyon sa huling yugto. Pero yung isa-isa, natapos na yung Article 1. Doon sa Article 1, para lang sa akin, nag-shift na ng evidence. Pasanid na ng depensa na pasinungalingan sa pamamagitan ng ebidensya nila yung mga napilit ebidensya. Pero yan, darating pa yan after matapos yung patutan. Doon sa tanong mo naman, Weng, yung Nailatag ba ng maayos yung mga ebidensya, testimonya, at yung kaso mismo laban kay Vice Presidente doon sa Article 4? palagay ko na ilatag ng maganda. Sapagkat punta tayo sa video. Paano mo bang pinapatunayan yung USB yun o yung video yun? May alituntunin ng Korte Suprema. Doon sa isang kaso yun, ay hindi ako nagkakamali, People versus Mozambique versus Philippines. Sabi niya, kung ang puprove nyo sa CCTV o video yan, tatlo dapat ang inyong mapatunayan. Number 1 ang origin. Number 2 yung pag-storage maingat. At number 3, ang pagpapadala sa korte ay walang bahid ng contamination. Si Calino at saka si Lotto, in-explain nila kung paano ginawa yung procedure na yun na napakalitante. 4 yun, 5 yun. Preservation, collection, comparison, ito na isa, creation of a hash value, technical yun, at saka pagdadala sa korte. Muna, yung preservation, nakita nila yung YouTube kay Harry Roque, humihingi agad sila ng request sa Meta, sa Facebook na pwede. Makabono copy ha? Oo, sir. Preserve, yes. Pangalawa, collection. Muna sila ng snippet. Diba? Kinuha na nila yon, video yon, at kinumpare na nila. Yung comparison, natin nga ni Calino, diba, tinignan niya manual para nagputuma yung audio tsaka yung visual. Para alam niya tama. At pagkatapos, gumawa sila ng tinatawag na hash value. Yung dalawa. Yung hash value, ibig sabihin, yung fingerprint. A digital fingerprint. Nung ginawa nila na gumalaw lang ang isang pixel doon, contaminated. Oo, yun. Sabi lang, we made hash value sa pamamagitan ng open broadcasting. Yun yung open broadcasting system. At pagkatapos dinala na nila sa korte, yung USB. At kung matatanda nyo, Joe Manuela, parati ka dito si Calino. Ito po yung USB. Pwede pong, hinihiling ko po, pwede ko pong buksan yung package. Parati nang sinasabi yun. Iyon ang maliit na gesture na para patunayan hindi contaminated. Kaya parati nang pwede ko pang buksan. Kaya Nagpapaalam siya. Yes, Oo, kaya hindi tayo nagtataka. Yung mga naka-attach na affidavit na litrato ng USB, walang USB, litrato lang. Kasi hindi mo pwede ka lang iligay, baka makontaminate. Diba? Kaya kung hindi mo lang yung sistema, magtataka ka nga, nilagay mo dito, hindi naman pala yung picture lang. Wala dito yung picture kasi dala-dala para mapakita kung pwede ko pa bubuksan. So, nailatag. Nailatag talaga yung technical technology
na punto ng direct testimony na ilatag. Alright, very Kaya natin yung depensa naman para maglakad na kami ng depensa para pasagin yung naging presentation ng prosecution. Very engaging paliwanag si Mel, ano, si Mel, mga kapuso. Nag-aaral ng batas. Oo nga, magbibigay tayo sa ilang mga paalala sa ating pagbabalik ang bagong-bagong balita. Of course, babalikan natin si Dean Mel Santa Maria ng Institute of Law ng Far Eastern University, professor ng School of Law, Ateneo de Manila University. Oras po natin, alas 8:24, radyo na, labanan ng fake news. Pick up po. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. Kukuha na tayo ng iba. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po.